Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Christina. Taong 1976, Zamboanga del Norte. Nang mga panong ito, isang magaling na antingero ang tatay ni Christina. Ang pangalan nito ay Kaloy. Ang ama ay may tangan na hindi basta-basta. Nabibilang ang mga kagamitan sa antas na may pinakamalakas na bisa. Medalyong trespiko na gawa sa kahoy na sinukuan. At meron ding 3 iba't ibang mutya. Sa kabila ng pagkakaroon ng tahas ni Tatay Kaloy, hindi ito nagtagal sa panggagamot. Basta na lamang tumigil ng magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ni Tatay Kaloy na mamuhay ng tahimik dahil naniniwala siya na sa oras na maging tanyag, maraming pagsubok na darating hindi lamang sa sarili, maging sa pamilya. Katulad ng mga kalabang mangkukulam, lamang lupa, maging mga kapwa albularyo at marami pang iba. Tandaan na hindi porket manggagamot, kaya ng depensahan ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Ang taong may karunungan na nakalaban ng albularyo, hindi nauulit pa sa kaparehong pagkakamali. Bagkus hahanap ito ng paraan upang malamangan ang kalaban. Hindi naman nawawala ang bisa ng mga gamit sapagkat walang palya si Tatay Kaloy sa pagpapakain ng dasal. Alam niya na ang pagkakaroon ng tahas may kaakibat na misyon na tumulong sa ibang kapwa. Ngunit para sa kanya, hindi lamang ito may papakita sa usaping espiritual. Sapat na ang pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa kapwa. Si Christina ng mga sandaling iyon, 14 na taon na ang dalaga. Unti-unti na itong nagkakainteres sa karunungan. Iniisip ng dalaga na sayang naman ang mga tangan ng ama. Kinukulit niya si Tatay Kaloy, ngunit palagi itong tumatanggi. Ang sabi ni Tatay Kaloy, malaking pagsubok ang darating kapag pinasok niya ang lihim na karunungan. Bakit naman po yung kaklase ko, yung tatay niya manggagamot eh? Kayo po hindi. Ang sabi ng kaklase ko nung manggagamot pa kayo, hinahangaan kayo ng tatay niya eh. Malakas daw po yung mga gamit niyo eh. At sa katay, wala naman pong nangyari sa pamilya nila. Sabi mo dati may mangyayari. Pero bakit po sa kanila wala naman? Tanong ni Christina. Siguro hindi pa dumadating anak. Marami kang bagay na dapat maintindihan. Yung kaklase mo siguro, hanggang sa nakikita niya lang. Pero natanong mo na ba mismo yung tatay niya? Nakausap mo na ba yung tatay kung walang problema? Ay nako. Anak, naranasan na mismo ng mga ninuno natin. Marami ang namatay, kaya ayoko madama yung pamilya natin. Pagpapaliwanag ni Tatay Kaloy. Iginiit ng dalaga na gusto niyang matuto, pero hindi niya gagamitin sa panggagamot o panlalamang sa kapwa. Wala namang mawawala sa pagturo lang sa kanya. Hindi nagtagal ay bumigay din si Tatay Kaloy. Nakita niya ang sarili noong kabataan. Nais ding matuto kaya tinuruan siya ng ama. O sige na nga. Pero wag mong sasabihin sa nanay mo na tinuruan kita ha. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko ipapasa ang kaalaman ko sa magiging anak namin. Araw-araw kang magdebosyon, kahit dyan lang sa kwarto mo. May mga dasal akong ibibigay sa'yo at yon ang bibigkasin mo palagi. Kapag nagawa mo ito sa loob ng 49 na araw, sasama ka sa akin sa isang lugar. Alam mo naman yung gubat na palagi kong pinupuntahan, hindi ba? Gusto kong malaman kung gagana ba ang mga ituturo ko. Doon natin malalaman kung nabasbasan ka na sa loob ng 49 na araw. Pero kapag hindi,
Magsisimula ulit tayo sa umpisa. Hindi na kumibo pa si Christina. Tumango na lang ang dalaga bilang pagsang-ayon. Dahil sa matinding pagdanais na matuto ng karunungan, sinunod lahat ni Christina ang payo ng ama. Pinagsabay ni Christina ang pag-aaral sa paaralan, pati na din ang pag-aaral sa lihim na karunungan. Hanggang sa matapos na ang 49 na araw, kaagad niya itong ibinalita sa ama. Nang mga sandaling iyon, sakto namang wala ang ina na si Nanay Minda. Naroon ito sa tabo dahil nagtitinda ng isda. Kaya naman kagad silang nakaalis at pinuntahan ng gubat na sinasabi ng ama. Habang binabagtas ang masukal na daanan, nakita ni Christina ang kwintas na suot ni Tatay Kaloy. May tatsulok na nakasabit. May nakalambitin din na iba't ibang gabay sa bewang ng ama. Ngayon pa lamang niya ito nakita, pero alam niya na meron itong laman na iba't ibang klase ng bato. Maya-maya pa, may nakita si Christina na isang lalaki na papasalubong sa kanila. Kinawayan ito ng ama na tila kilala, pero bigla na lang sumimangot ang muka at gumilid sa daan. Anong ginagawa mo dito, Kaloy? Babalik ka ba sa pagiging biyasa? Parang dala mo pa yung lahat ng gamit mo. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Tatay Kaloy, kaagad niyang sinabi na wala siyang balak bumalik. May gagawin lang sila ng anak sa lugar. Hanggang ngayon ba, Sareno? Binabantayan mo pa din ako? Kailan ka ba titigil? Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi na ako babalik sa pagiging biyasa. Halika na, anak. Nang mga sandaling iyon, kinabahan si Christina dahil matapos magsalita ng ama. Tinikom ni Sareno ang kamao na tila naisuntukin si Tatay Kaloy. Ngunit bigla na lang umalis ang tao. Kaya natanong ni Christina kung sino ito. Si Sareno, anak. Nagsubukan kami ng gamit noon eh. Marami na akong nakasalamuha na ganyan yung nagpapasubok. Nagkatapat kami ni Sareno. Nagpataga sa akin niya ng itak eh. Susubukin daw yung bisa ng gamit ko, ayon. Mabuti na lang pinadaplis ko lang yung itak. Dahil kung hindi, siguradong biyak yung dibdib niyan. Wika ni Tatay Kaloy. Matapos noon, halos araw-araw na itong naghahamon si Sareno. Pinapatulan naman ito ng ama ngunit ganun pa rin ang sinasapit. Isa-isang nababasag ng tatay ang mga tangan ni Sareno. Kung ganun pala, tay, maraming tangan si Sareno. Mantakin mo araw-araw? Ano naman po yung ipinangtatapat nyo, tay? Tanong ni Christina. Hindi sumagot si Tatay Kaloy. Sinabi niyang malalaman ito ni Christina pagpunta nila sa lugar. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa nasabing gubat. May iilang tao sa lugar na labis namang ipinagtataka ni Christina. Dito lang sinabi ni Tatay Kaloy na banal ang gubat na tinutungtungan nila. Karamihan sa may mga tangan ay dito nagkakarga ng gamit. Dagdag pa ng ama, sisimulan nila ang pagsubok sa bisa ng gamit sa pamamagitan ng pag-usal ni Christina. Inabot ni Tatay Kaloy ang pula at hugis bilog na binalot ng kulambo. Ang sabi ng ama, banggitin ito ang ilang katagang sasabihin at pakiramdaman ng gamit. Nagtataka si Christina. May binubulong ito sa kanya at inuusal ng paulit-ulit. Ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng init sa kamay at gumapang papunta sa buong katawan. Anak, meron ka bang nararamdamang kakaiba? Tanong ni Tatay Kaloy. Mainit lang po. Nararamdaman ko na sumasabay sa daloy ng dugo ko. Bigla namang ngumiti si Tatay Kaloy
at sinabing taus-puso nga ang debosyon ng dalaga. Unang gamit pa lang ay gumana na ito sa kanya. Nagtanong naman ang dalaga kung anong mutya ang hawak. Mata ng agila. Yan ang pinangtapat ko kay Sereno. Walang nakakaalam sa gamit na yan maliban na lang sa angka natin. Galing yan sa lolo mo na dating tagatugis ng mga masasamang elemento. Si Tatay Warlito. 'Di ba? Nakwento ko na sa'yo yung patungkol sa kanya. Meron pa nga akong ibang dala anak eh. May bulalakaw, may mutya ng batis. At ang suot kong kwintas, trespiko na gawa sa kahoy na sinukuan. Pero ang pinakamalakas talaga, yung hawak ko ngayon. Hindi naman nalalayo ang lakas sa iba pang hawak ko. Pero sadyang, mas marami lang kayang gawin ang mata ng agila. Wika ni Tatay Kaloy. At sa pagpapatuloy ng ama, ipinagkaloob ni Tatay Kaloy ang mata ng agila dahil mas magiging panatag siya sa kalagayan ni Cristina. Nagtanong din ang dalaga kung bakit mata ng agila mas malaki pa ito sa itlog ng pugo. Ang sabi naman ni Tatay Kaloy, ang nagbansag ng pangalan ng gamit ay ang nakakuha. Namataan nito ang bilog at pulang bagay na nakaipit sa tuka ng agila. Nalaglag ito sa tapat mismo ni Lolo Warlito. Nagkataon ng mga sandaling iyon na natapat ito ng mahal na araw, kaya alam ng matanda na mutya ang nilaglag ng agila. Atay, ano naman po yung bisa? At saka, ano pong kayang gawin ng gamit? Tanong ni Cristina. Magandang tanong yan anak pero mali eh. Hindi kung anong kayang gawin ng gamit. Kung hindi, ano ang maibibigay nito sa'yo? Malayo ang maaabot ng paningin mo. Lalakas ang pangangatawan at pakiramdam. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng tapang na maihahalin tulad sa babangis na agila. Sa ngayon tapos na tayo dito sa lugar. E akala ko pa naman dadaan ka sa napakaraming proseso eh. Tunay ngang namana mo ang dugo ng mga antingero. Pero anak, gusto mo bang subukan ang gamit mo? Tumango si Cristina. Sinabing gusto niya. Nananabik ang dalaga kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang sabi ni Tatay Kaloy ay bilangin ni Cristina ang mga taong nasa lugar. Kaagad namang tumugon si Cristina at sinabing 5. Ito lamang ang nakikita niya sa lugar. Mali anak, mali. 5 tao lang ang nakikita mo. Marami pa. Bakit hindi mo pakiramdaman ang paligid? Pakiramdaman mo yung ihip ng hangin. Talasan mo ang iyong paningin. Ginawa ito ni Cristina. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang rumihistro sa kanyang paningin. Ang taong nasa gilid ng mga puno. May nasa likuran pa na lampas 20. Nakita niya din si Sereno. Nakatitig ng maigi sa kanila. Tay, paano ko po sila nakita? Paano po nangyari yun? Ang dami po nila oh. Si Sereno, nandun po sa unahan tay, nakatitig po sa atin. Kanina po wala yan eh. Ayon kay Tatay Kaloy, kayang makita ni Cristina ang mga taong nagtatago sa malakas na sabulag. Mararamdaman din ni Cristina kung anong uri ang mga tangan nito. Pero wag na wag niyang pupunahin. Manatiling kalmado lamang sa bawat sitwasyon. Hayaan mo lang sila. Ipakita mo na parang wala kang nalalaman. Sa oras na mapansin ka na kinikilatis mo sila, maaaring humantong ito sa hindi magandang tagpo. Si Sereno, matigas talaga ang ulo niyan eh. Sinundan pa tayo para malaman ang ginagawa natin. Alam mo anak, matagal nang hinahangad ni Sereno na makuha ang gamit ko. Lalo na ang mata ng agila. Ngayong nakita niya uli, nako, hindi na naman titigil yan. Wika ni Tatay Kaloy. Kinalabit niya ang dalaga at sinabing uuwi na sila.
Wala namang naging banta hanggang makarating ng tahanan. Pero pinaalalahanan niya si Christina na huwag iwawalay ang mata ng agila sa kahit anong oras. At higit sa lahat, huwag na huwag siyang lalapit kay Sereno. Tumango ang dalaga, pero malaki ang pinagbago ni Christina magmula ng araw na yun. Tila halos lahat ng nakikitang tao kinikilatis ng dalaga. Hindi naglaon, bigla na lang siyang may natuklasan. Isa pala sa mga kaklase ay merong kakaibang abilidad. Si Ben-Hur. Nung una, nagtataka lang si Christina kung bakit ilag ang kaklase sa ibang kamag-aral. Tila ba gusto nito na palaging mapag-isa at pangit ang ugali. Sa patuloy na pagkilatis sa mga tao, dito niya napansin ang kakaibang bilis ni Ben-Hur. Nasa harapan niya lang ito, ngunit maya-maya lang ay nasa labas na ng silid. Kung susumahin, tila napaka-imposible. Alam niyang siya lang ang nakakapansin dahil sa tangan at hindi ito mapapansin ng normal na tao. Nang magkataong papauwi na ng tahanan, nagulat si Christina nang makitang nauna pa sa kanya si Ben-Hur. Nakabihis na ito ng pambahay at nakatitig sa kanya habang kumakaway. Madadaanan lamang ang tira nila Ben-Hur pauwi ng bahay. Naiisip ng dalaga na lagi naman itong nahuhuli sa pag-uwi, ngunit nauna ito sa kanya. Wala namang tangan si Ben-Hur at ayon lang ito sa sariling pagkilatis. Pero sadyang may abilidad ang kaklase na hindi niya malaman kung ano. Hindi nagtagal ay nag-imbestiga si Christina. Tinitigan niya ang bawat kilos ni Ben-Hur. Isang hapon, muling nagpahuli si Ben-Hur at dito niya palihim na inobserbahan. Pumunta ang binata sa likod ng paaralan at nagtago sa mga puno ng saging. Pagsilip ng dalaga, laking gulat niya nang makita na iba ang itsura ni Ben-Hur. Maihahalin tulad sa baboy na may katawang tao. Nagkagulatan silang dalawa at dahil sa pagkataranta ni Ben-Hur, sinugod nito si Christina. Kagad namang nakaiwas ang dalaga, ngunit bago tuluyang makatakbo, hinablot siya ni Ben-Hur papunta sa loob ng sagingan. Pasensya na, pero kailangan kitang patayin. Kaya pala palagi kang nakatitig sa akin, ha? Nagpupumiglas ang dalaga hanggang sa nawakan ni Christina ang kamay nito at buong lakas na binali. Nagulat ang dalaga ng mga sandaling iyon. Hindi niya inaakalang mababali niya ang kamay ng aswang. Umatungal si Ben-Hur. Sinabing papatayin ng dalaga, pero balina ang kamay nito kaya nahirapan ng aswang. Panay sunggab si Ben-Hur. Patuloy naman sa pagpalag si Christina hanggang sa bumagsak sa lupa ang aswang. Hirap na hirap habang umiiyak. Nang mga sandaling iyon ay bumalik na sa anyong tao. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Christina? Ano bang ginawa ko? Aswang ka pala. Kaya pala merong kakaiba sa'yo, ha? Pasensya na kung nanghimasok ako. Hindi ko alam na ganito pala yung mangyayari, eh. Tugon ni Christina. Aswang ang tatay ko. Kaya pinasa niya sa akin bago siya tuluyang mamatay. Pakiusap po, wag mo namang sabihin sa iba. Nakakaiya eh, at bukod pa dyan, baka magalit sila sa akin eh. Alam kong may tangan ka, nararamdaman ko. Naawa si Christina ng mga sandaling iyon. Tinulungan niya si Ben-Hur. Inalalayan niya ito hanggang sa makauwi ng tahanan. Nagkataong wala pa ang nanay ni Ben-Hur kaya sinamantala ni Christina ang pagkakataon. Hinilot niya ang baling kamay. Subalit sinabi ng binata na ayos lang ang kamay niya at gagaling din kagad. Humingi ng tawad si Christina. Ipinangako ng dalaga na anumang nalaman ay hindi makakarating sa iba, kahit pa gaano kalapit sa kanya. Tumango naman si Ben-Hur at nagpasalamat.
Ilang sandali pa nagpaalam na si Christina. Sinabing sa paaralan na lang sila magkita at magkaibigan na silang dalawa. Huwag mo kong iiwasan ha. Baka mailang ka sa akin. Ginabi si Christina ng uwi. Hindi alam ng dalaga ng mga sandaling iyon. Bukod sa pagsubok sa aswang, may nakaumang palang banta sa kanya sa daan. Habang binabagtas ay nakita niya si Sereno. Nakaupo ito sa gilid ng kalsada nakayuko habang naninigarilyo. Kaya naman, upang makaiwas ay tumawid sa kabila si Christina. Subalit bigla na lang tumayo si Sereno. Dinuro ng kamay ang dalaga. Huminto naman si Christina dahil sa takot na baka may gawin ito sa kanya. Lalo pat alam niya sa sarili na may tangan si Sereno katulad ng sa ama. Alam kong dala mo ang gamit ng tatay mo. Maigi sigurong ibigay mo sa akin yan. Wala namang silbi yung gamit na yan, di ba? Tumigil na ang tatay mo sa pagiging biyasa. Kaya akin na lang yan. Wika ni Sereno. Hindi po pwede, pasensya na po kayo ha. Hindi kasi pinagkakatiwala ni tatay ko sa iba yung gamit eh. Kung may galit ka man sa kanya, noon po yun, di ba? At sana wag niyo naman po kong idamay. Tugon ni Christina. Wala akong galit sa tatay mo. Diyan sa gamit. Yan ang interes ko. Sinabi ko naman sa kanya na ibigay na lang sa akin eh. Total, wala namang saysay. Para makauwi ka ng maayos, ibigay mo na sa akin. Nang mga sandaling ito, hinubad ni Christina ang bag. Hinampas sa mukha ni Sereno. Mas nagalit ito at nasampal ang dalaga. Pero hindi ito ininda ni Christina. Sa halip ay gumanti siya ng sipa sa maselan ng kalaban. Napaluhod si Sereno, ngunit bigla na lang nag-usal. Bumunot ito ng patalim mula sa tagiliran. Nataranta si Christina kaya kagad siyang tumakbo. Ngunit sadyang mabilis si Sereno. Nahablot ang buhok ni Christina at kinaladkad papunta sa tabi ng kalsada hanggang sa makarating sa damuhan at dito dinaganan si Christina. Kinapa ni Sereno ang katawan ni Christina at habang ginagawa ito, Ilabas mo na. Dalian mo. Kung hindi, papatayin kita. wika ni Sereno. Pinikit ni Christina ang mga mata sabay sakal kay Sereno. Halos mapiga ang leeg ng lalaki. Binitawan si Christina. Sinipa niya ang tiyan nito. Tuluyang nakawala si Christina at sa pagkakataong iyon, hindi na ninais pa ni Christina na tumakbo. Gusto niyang labanan si Sereno. Pinagsusuntok niya ito. Damang-dama ang bawat pinsala. Ilang sandali pa. Tumindig ng maayos si Sereno at may inusal sa daliri. Hinayaan lamang ito ni Christina dahil alam niya na kaya siyang protektahan ng gamit. Pero habang nag-uusal si Sereno, bigla na lang sumimangot ang muka at kumaripas ng takbo. Nagtataka si Christina. Iniisip na nababaliw na si Sereno. Ngunit paglingon niya sa likuran, gano'n na lang ang pagkawindang ng dalaga. Isang napakapangit na nilalang ang nakita niya na mas malala pa sa itsura ni Ben-Hur. Mabilis na pumasok sa isipan na aswang ito. Bagaman nakakatakot ang nilalang, hindi ito alintana ng dalaga. Dala ng bisa ng gamit ay bumuelo siya ng pagsipa. Sandali lang! Ako to si Ben-Hur oh! Sasaktan mo na naman ako? Hindi kagad nakapagsalita si Christina sapagkat ibang-iba na ang itsura nito kanina hanggang sa nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang kaklase. Sinabi nito na ang nakikita ay ganap na anyo na ng binata at yung nakita ng dalaga sa likod ng paaralan, kalahati pa lamang ng pagiging aswang ni Ben-Hur. Ito oh, nakasuot pa nga ako ng uniforme. Hindi mo pa talaga ako nakilala kaagad?
Tanong ni Ben-Hur. Ano namang ginagawa mo dito? Bigla ka nalang sumusulpot eh. Saka ang lupit ah. Ang bilis namang gumaling ng kamay mo. Tanong ni Christina. Ayon sa kaibigan, markado niya na si Christina, kaya alam ng binata kung anong nangyayari. At nang maramdaman niyang nalalagay sa peligro ang kaibigan, kagad niyang pinuntahan ang lugar upang tumulong. Sa tingin ko kaya ko naman siya eh. Ano ba yung marka na sinasabi mo? Ngayon ko lang ata narinig yan eh. Tanong ni Christina. Natawa naman si Ben-Hur. Unti-unting bumalik sa anyong tao. Ang sabi ni Ben-Hur, marka ng aswang ang tinutukoy niya. Hindi ito makikita ng kung sino man, maliban na lang kung biyasa ang tao. Hindi mo pa kabisado ang aswang. Lalo na't alam ko naman na baguhan ka pa sa karunungan. Yan kasi yung kadalasang nangyayari sa mga baguhan eh. Lalo na't napakabisa pa nung dalang tangan. Kung sino-sino na lang yung sinusubok. Kung sino-sino yung kinikilatis. Hindi nag-iisip kung tama ba yung ginagawa niya. Dapat kalmado ka lang. Yan tuloy. Napapasubo ka. Mabuti na lang hindi gaanong kalakasan yun. Tugon ni Ben-Hur. O hindi ako napasubo ah. Siya nga yung nauna eh. May balak na talagang masama yun sa pamilya namin. Matagal niya nang gustong makuha yung gamit ng tatay ko eh. Tugon ni Christina. Ganun ba? O sige, poprotektahan kita. Sa ngayon, ihahatid muna kita sa bahay niyo. Gabi na oh. Siguradong nag-aalala yung nanay at tatay mo. Wika ng kaibigan. Inabisuan siya ng dalaga na magiging delikado dahil antingero ang kanyang ama. Ano ka ba? Kilala ko si Mang Kaloy sa katunayan. Magkaibigan sila ng tatay ko. Alam niya yung patungkol sa pagkatao namin. Madalas nga, nagpupunta yung tatay mo sa bahay namin. Nagiinuman pa sila ng tatay ko nung nabubuhay pa yun. Wika ni Ben-Hur, ngunit tumanggi pa rin si Christina. Ayon dito, baka iba ang isipin ng mga magulang lalo na't may lalaking kasama. Ay, sus, Ginoo. Anak ng aswang naman oh. Ano ka ba naman? Akala naman ito kagandahan siya oh. Ay nako, pagkarating natin sa inyo, magugulat yung tatay mo. Walang nagawa si Christina kahit medyo nainis sa sinabi nito. Hinatid nga siya ni Ben-Hur. At nang makarating sa tahanan ay hindi nagalit si Tatay Kaloy. Sa halip tuwang-tuwa pa nang makita si Ben-Hur. Tinawag itong batang lagari. Hindi pa man nakakapagtanong ang ama. Kaagad na sinabi ni Christina na may pinagkakaabalan sila sa eskwelahan. Paparating na ang linggo ng wika. Isa sila sa mga naatasan sa ilang mga proyekto. Ngunit laking gulat niya nang magsalita si Tatay Kaloy. Ang sabi ko naman sa'yo huwag mong kakausapin si Sereno. Lampasan mo lang, huwag mong pansinin. Mabuti na lang dumating si Ben-Hur na. Natulala ang dalaga at nakaramdam ng pagkahiya. Paano niyo po nalaman, Tay? Nandun din po ba kayo kanina? Ayon kay Tatay Kaloy, sa kanya galing ang gamit at matagal niya na itong kabisado. Bukod pa dyan, hindi pa tuluyang napapasa katawan ni Christina ang gamit. Bagkus nananatili pa ito sa kanya. Maging ang gabay ng gamit ay naroon pa rin, kaya alam niya ang nangyayari sa anak. Basta tandaan mo anak, nabigyan ka nga ng lakas ng gamit pero nasa akin pa din ang gabay. Ano po ba yung gabay? Wala naman po kayo nabanggit nung binigay niyo sa akin yung gamit eh. Tumawa ang ama. Sinabing malalaman din ito ni Christina pagdating ng araw. Lalo na't kapag malaki na ang tiwala niya sa anak sa usapin ng lihim na karunungan. At kung sakaling mapag-aralan ito ng husto ang patungkol sa gamit. Pero ngayong umiiral pa ang kapasukan ng dalaga, kailangan niya muna itong bigyan ng limitasyon.
O kumusta batang lagari? Mukhang napasaba ka sa anak ko kanina. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpakumpiyansa. Wika ni Tatay Kaloy. Lalong naguluhan ang isipan ng dalaga. Lalo na nang sumabat si Ben-Hur at sinabing kamuntikan pa siyang mapatay. Mabuti na lang ay naawa sa kanya. Oy, Christina, huwag kang magtataka ha. Malakas talaga yung tatay mo. Sa ngayon, nasa antas pa rin siya ng pinakamagaling na antingero dito sa lugar. Kahit hindi na siya manggagamot, parang walang nagbago. Siya pa rin yung nagbigay sa akin ng gamit para hindi malaman yung pagkatao ko. Siya yung nagbigay ng ng pangsabulag. Nga pala Mang Kaloy, hindi na ako magtatagal, baka dumating si nanay sa bahay eh. Baka mapagalitan ako. Saka yung anak niyo po, pagsabihan niyo. Grabe po mamilipit ng kamay eh. Ang sakit. Christina, alis na ako ah. Bukas na lang tayo mag-usap. Matapos marinig ng dalaga ang pagpapaalam ng kaklase, tumangulang si Christina at maya-maya pa, sangkatutak na katanungan ang binitawan sa ama. Bakit kailangan pa ng maraming sekreto kahit maaari nang sabihin sa kanya ang lahat? Sa pagpapaliwanag ni Tatay Kaloy, itinago niya muna dahil nag-aaral pa si Christina. Baka tuluyang lamunin ang dalaga ng pagkaumaling sa mga kakaibang bagay at talikuran ng tuluyan ang pag-aaral. Maraming mga tao na kapag nakapasok sa mundo ng espiritual, mas pinagtutuunan na ito ng panahon. Kinakalimutan ang aral sa natural na buhay. Matagal na itong napapansin ni Tatay Kaloy sa mga kakilala. Ilan sa mga may tangan ay walang naaabot sa buhay. Mas pinipili na lamang tumulong sa kapwa kaysa tulungan ang sarili. Hindi naman sa nila lahat, pero ang lihitimong biyasa ay kadalasang mga lokal na tao na lamang. Naintindihan naman ito ni Christina sapagkat may punto si Tatay Kaloy na ilalarawan niya ang mga kakilalang albularyo na hamak na residente lang sa lugar. Lumipas ang ilang araw. Lagi nang magkasama si Ben-Hur at Christina. Sa katunayan, sa tuwing uwian ay hinahatid ni Ben-Hur ang dalaga sa tahanan na siya namang ipinagtataka noon ng iba pang mga kaklase. Napagkamalan pa ang dalawa na magkasintahan. Ngunit mariin na iginiit ng mga ito na magkaibigan lang silang dalawa. Kaya pala tinatawag na batang lagari si Ben-Hur. Dahil noong paslit pa ito, matutulis ang ngipin at madalas kumikit-kit ng kahoy. Habang mas tumatagal ay lalong lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Walang kinakausap sa paaralan si Christina maliban na lang kay Ben-Hur. Dito niya sinasabi ang problema at ilan pang mga katanungan na kailangan niya ng kasagutan. Paado man naman kasi, hindi gaanong kadetalyado magpaliwanag sa kanya si Tatay Kaloy at palaging sinasabing abala ito sa trabaho. Isang araw, bigla na lang nagreklamo si Ben-Hur at sinabi sa kaibigan na may hindi kilalang tao, kakaiba kong tumingin sa kanya. Tila papatay ang titig nito. Nagtanong naman si Christina kung saan niya nakita. Kagad namang tumugon si Ben-Hur na bigla na lamang itong nadaan sa harapan ng kanilang tahanan. Ang inaalala ko lang, baka kilala niya ako, tapos alam niya yung lihim ko. Baka sa likod ng bigay ng tatay mong sa bulag, nagagawa pa rin niyang makilatis yung pagiging aswang ko eh. Gusto ko sanang humingi ng tulong kay Mang Kaloy. Kaso alam ko namang tatanggi yun eh. Natatakot ako, baka madamay si nanay. Bakit ba? Aswang din ba yung nanay mo? Ang sabi ni Ben-Hur, siya lamang ang aswang. Normal na tao ang nanay. Dito niya nakumpirma na ang kaibigan lang ang aswang. Napagkamalan ng dalaga na ang buong pamilya ng binata ay may lahing aswang. Nagtanong si Christina kung ano ang maitutulong niya. Ang sabi ni Ben-Hur, kukumprontahin niya ang tao pero dapat naroon si Christina.
Siguradong magbabago yung pananaw ng tao na yon kapag nalaman niyang may kaibigan akong tao. Lalo na't meron pang tangan. Doon pa lang, makikilala niya na ako eh. Hindi talaga ako masamang aswang. At saka, sa gwapo kong to, mukha ba akong aswang? Ay nako, may hinala akong manunugis ng aswang yon. Wika ni Ben-Hur. Napakamot na lang sa ulo si Christina dahil sa kayabangan ng kaibigan. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Ang sabi ng binata tuwing Miyerkules at Biyernes nagpapakita ang tao. Sa mga araw na yon, aabangan nila ang tao para kumprontahin. Wala namang tutol ang dalaga sa sinabing gagawin. Matulungan lamang ang kaibigan. Dumating na ang araw ng Miyerkules. Nagpaalam si Christina na matatagalan siya sa pag-uwi. Sinabihan niya ang ama na huwag mag-alala dahil kasama niya si Ben-Hur. Hindi naman tumanggi ang ama. Huwag naman sanang magkatotoo ang bulong ng gabay. Christina, kung ano mga nang pinaplano niyong dalawa ng kaibigan mo, mag-ingat kayo. At kung pwede ba, sa susunod, huwag ka nang magsinungaling. Malalaman ko din ang nasa loob ng isipan mo. Tandaan mo na sa akin pa ang gabay, hindi pa kumakalas. Lagi mong iisipin, nag-aalala ko sa'yo ha. Huwag padalos-dalos, mag-iingat kayo. Nabalisa si Christina. Nakalimutan niya na nakasubaybay sa kanya ang ama gamit ang gabay. Kaya naman, sinabi na lang ng dalaga ang katotohanan. May kahina-hinalang tao na parating napapadaan sa bahay ni Ben-Hur at baka may gawin itong masama sa mag-ina. Sabi ko na nga ba eh. Ngayon meron kayong gagawin sa tao. Oy anak, pinapaalalahanan kita ha. Baka delikado yung taong yon. Huwag kang manghimasok. Hayaan mo lang siya. Kaya yan ni Ben-Hur. May tiwala ko sa kanya. Hindi tinawag na batang lagari yon ng ganun-ganun lang. Hindi kumibo si Christina. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Narinig niya ang pagsambit ng tatay, pero hindi na ito pinansin ng dalaga. Tama si Ben-Hur. Tatanggi si Tatay Kaloy. Alam niyang iniisip ng ama na malayo lamang siya sa panganib. Pero hindi matitiis ni Christina ang kaibigan. Kaya sa likod ng paalala ng magulang ay tumaliwas pa rin ang dalaga. Pagsapit ng hapon, sinamahan ni Christina si Ben-Hur sa bahay nito. Nang mga sandaling iyon ay kinakabahan si Christina. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng peligro. Ayos ka lang ba, Christina? Nasa itaas sila ng bahay, nakatingin sa maliit na Teresa na gawa sa pawid. Nakaharap ito sa maliit na daan at doon nila inaabangan ng tao. Ayos lang ako. Medyo kinakabahan lang ng kaunti. Maya-maya pa, tumayo na si Ben-Hur, nakatanaw sa bandang kakahuyan. Tinitigan ito ni Christina at nakita ang matanda. May tangkil itong itak at may bitbit na sako na mukhang mangangaso sa gubat. Masama ang titig sa kanila, hanggang sa mahinang sinabi ni Ben-Hur na ito na nga ang tao. Mabilis pumasok sa isip ng dalaga na balak nitong patayin si Ben-Hur at isilid sa sako. Hindi na mapakali ng mga sandaling iyon si Christina, hanggang sa bumaba ng bahay si Ben-Hur at sumunod naman kagad ang dalaga. Pagkalabas nila ng trangkahan, nakita ni Christina na papalapit ang tao sa kanila. Kaya naman kaagad niyang inabisuhan si Ben-Hur na maghanda. Hindi na nagsalita pa si Ben-Hur. Hanggang sa ilang metro na lang ang layo at biglang huminto ang matanda. Huminto na rin si Ben-Hur at Christina. Magandang hapon po. Huwag niyo po sanang mamasamain ha. Pero sa tingin ko may sadya po kayo sa akin. Batay lang po sa obserbasyon ko. Maaari ko po bang malaman kung ano yon? Baka may nagawa akong atraso na hindi ko alam eh. Nang mga sandaling iyon,
Kinikilatis na ni Christina kung ano ang tanga ng tao. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapansin na iba ang hulma ng anino nito. Nakasombrerong dibanig ang anino, ngunit wala namang suot ang matanda. Bukod pa dyan, salungat pa ang direksyon ng liwanag sa anino nito. Tuluyang binalot ng takot si Christina dahil batid niya na merong kakaiba sa tao. Wala naman. Napadaan lang. Bakit? Nag-iinala ka ba? Sa tono ng pananalita nito, galit at kakaiba. Mukhang may gagawing hindi maganda. Malikot ang mga mata at tila nang gigigil. Pasensya na po Hindi po maiwasang maginala Kung makatitig po kasi kayo, parang sobrang sama ko. Kung maaari lang po sana, pwede bang malaman yung dahilan? Tanong ni Ben-Hur. Sa tingin ko, hindi na mahalaga yan. Walang saysay na malaman mo sapagkat ilang araw magmula ngayon, hindi mo na ako makikita. Pero may gagawin muna ako. Dahil dito hindi na nakatiis si Christina. Sumabog ang galit sa likod ng takot. Kaya naman umabante ng lakad ang dalaga. Lumapit sa matanda. Sinubukan siyang pigilan ni Ben-Hur pero hindi nakinig ang dalaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa isang dipa na lang ang layo ng tao sa kanya. May gagawin? Ano po yung gagawin nyo? Mawalang galang na po Pero pag meron kayong ginawang masama, sinisigurado ko sa inyo, kahit matanda na kayo, kakalimutan ko po yung konsepto ng respeto. Kaya ngayon pa lang kung ano man yung pinaplano nyo, huwag nyo nang ituloy. Imbis na matakot sa kanya, ngumiti pa ito at lalong ng asar. Aswang na may kaibigang nagtataglay ng malakas na tangan. Ano to? Himala? Paano nangyari? Hindi mo ko kilala, Iya. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kung sakaling nobyo mo tong pangit na to, layuan mo na para hindi ka madamay. Wika ng matanda. Talagang hindi kita kilala. At saka, huwag ka nga manglait. Paano kita makikilala hindi ka nga nagpapakilala? At yung sinasabi mong kaya mong gawin, pwede mo namang ipakita ngayon sa akin Kung gugustuhin mo. Balak mo bang patayin ang kaibigan ko? Kung sa tingin mo masama siya, nagkakamali ka. Dahil kung tutuusin, ikaw yung lumalabas na masama ngayon. O ano? Hanggang titig ka na lang? Hindi ako natatakot sa'yo. Tugon ni Christina. Ang pag-ibig nga naman. Magaling manghula ang dalagang to Malakas ang dalang karga. Tama ang sinabi mo, may gagawin nga ako sa binatang yan. Papatayin ko lang para maubos na yung mga gumagalang aswang sa lugar natin. Huwag mo akong pipigilan. Nasa parehong panig tayo, kaya umalis ka dyan. Dahil kung hindi, idadamay kita. Dito nagpantig ang tenga ni Christina. Umabante ng lakad ang dalaga. Ngunit kaagad namang binunot ng matanda ang dalang itak at iniharang sa harap nila. Nakangiti pa ito habang kinukumpas ang daliri na tila hinahamon si Christina. Samantalang si Ben-Hur ng mga sandaling iyon ay kinakabahan. Inaakala niya na magbabago ang isip ng matanda. Sa oras na malaman na may kaibigan itong tao na may lihim na karunungan, mabilis na sumunggab si Ben-Hur hanggang sa bigla na lang kumabig ang matanda. Nakaiwas ito ngunit nag-iwan ng pagtaga. Tinamaan si Ben-Hur sa balikat, dahilan kaya nagkaroon ito ng sugat at napasubsob sa lupa. Nang makita ito ni Christina, naisip niya na magaling sa pakikipaglaban ang tao. Sa likod ng katandaan, mukhang matagal na itong manunugis ng aswang. Hindi malaman ni Christina kung ano ang gagawin dahil kada pag-amba ng pag-atake, kagad namang nakakapaghanda ang matanda.
Ilang sandali pa. Nang malingat sandali si Christina, bigla siya nitong sinugot. Mabuti na lang ay nadaplisan lamang ang damit niya at hindi nasugatan. Nawala ng balanse ang kalaban. Kaagad siyang tinulak ni Christina at nang tuluyang matumba. Dito niya dinagana ng matanda. Tinapakan ang itak at pinagsusuntok ang buka. Ngunit sadyang malakas ang tao. Bumuelo ito ng paggulong kaya nakawala ito sa pagkakadagan ni Christina. Pero ng mga sandaling iyon, hindi na hawak ng matanda ang itak. Naiwan sa lupa at mabilis na sinipa palayo ni Christina. Mabilis na bumangon ang matanda. Inambahan ng sipa ang dalaga. Kaso nga lang, Subukan mong ituloy yan. Mapipilitan akong patayin ka sa kinakatayuan mo. wika ni Tatay Kaloy. Nang puntong iyon, hindi na malaya ni Christina ang pagdating ng ama. Kilala ni Tatay Kaloy ang tao. Sandali. Baka pwede natin pag-usapan. Alam ko na kapag umalis ka dito ng may sama ng loob, hindi may iwasan na balikan mo ang dalawang ito. Ano bang problema? Wika ni Tatay Kaloy. Parang hindi mo alam na aswang ang batang yan. Kilala mo ko, Kaloy. Pinapatay ko ang mga aswang. Alam mo ang pinagdaanan ko sa buhay, di ba? Alam mo kung anong nangyari sa akin? Tugon ni Timoy. Alam ko, Timoy. Pinatay ng mga aswang ang ina mo. Pero hindi yun ang dahilan para lipunin mo ang lahat ng mga aswang. Hindi naman lahat may kinalaman sa problema mo eh. Alam mo, Timoy, kasalanan mo din yon. Ano bang nakain mo at sinubok mo ang mga aswang na wala namang ginagawa sa'yo? Mantakin mo, bigla ka nalang pumasok sa teritoryo ng mga aswang kahit alam mong namumuhay sila ng tahimik. Yan ang resulta sa pagkahumaling sa mga kalaman. Nagiging mapusok ang tao. Alam mo bang yung dalagang yan, anak ko? Mabuti na lang nakakapagtimpi pa ako. Dahil kung katulad pa ako noon, pinatay na kita. Lisanin mo ang lugar. Huwag ka na magpapakita sa akin. Doon ka sa lugar mo maganap ng aswang. Doon mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. Kilala ko yung binata. Mabuting tao siya kahit merong lahing aswang. Yung tumatak sa akin sa episode na ito, yung pagkapusok sa lihim na karunungan tapos pinapasok yung lahat ng bagay. Kumbaga, pag nararamdaman ng isang tao na lumalalim na ang kanyang kaalaman sa lihim na karunungan, parang feeling niya kaya niya lahat ng bagay, gusto niyang subukan ito. Kaso kasi, batay sa mga kakilala kong biyasa, kapag gumagaling sila, kapag mas lalong lumalalim yung kaalaman nila, doon sila mas lalong nagiging humble. Kumbaga, hindi sila nagiging mayabang, hinahayaan lang nila yung mga bagay-bagay. Kasi alam nila sa sarili nila na ang pagkakaroon ng lakas, hindi ito para ipagyabang. Ito ay responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Ama upang maglingkod sa kapwa. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.